Lihim na pinalitan ng yaya ang password ng lock ng pinto sa bahay ko. Tapos may nakadikit pang karatula na bawal pumasok ang asong pabigat. Ang asong pabigat na makapal ang mukha. Lumayas ka sa bahay ko. Nagmamadaling itinulak ng yaya ang anak niya pabalik sa loob. Tapos tumakbo siya palapit sa akin at bumulong. Pasensya na po, sir. Hindi po kasi alam ng anak ko na yaya lang ako. May pagka-spoiled po yon. Baka po pwede na doon muna kayo sa isa ninyong bahay sa probinsya. Magtago muna kayo ng 2 araw. Pakiusap po, wag niyo sanang sirain ang mood niya. Napatawa na lang ako sa galit. Ako pa talaga ang pinapalayo niya. Dahil sa awa, pinayagan ko lang naman na tumira ang anak niya tuwing weekend. Pero ang lakas ng loob nilang angkinin ang pamamahay ko. Hindi na ako nagdalawang isip, tumawag agad ako ng pulis. Hello po, may pumasok po at iligal na sinasakop ang bahay ko. Pakiusap po, magpadala kayo ng pulis agad. Kalababas lang ng 2 pulis sa sasakyan. At tatanungin na sana ang sitwasyon. Nang ang yaya na si Ligifen, ay nagmamadaling binuksan ang pinto. Patakbo siyang lumapit, at namumutla ang mukha habang nakatingin sa akin. Naku, sir. Ano po itong gulo na to? Bakit po kayo tumawag pa ng pulis? Tiningnan ko lang siya ng malamig at hindi umimik. Sinuri siya ng pulis, kaya agad kong idinagdag. Mamang pulis. Siya po yung pumasok ng walang pahintulot, at umaangkin sa property ko. Hindi po. Hindi po ganun. Mamang pulis, isang di pagkakaunawaan lang po ito. Yaya po ako ni Sir Lou. Ako po ang nag-aasikaso sa pagkain at mga pangangailangan niya araw-araw. Bakasyon po kasi sa eskwela ang anak ko. Kaya nakitira muna siya rito ng 2 araw. Sirang kandado lang po yun kanina. Pinalitan lang ng locksmith ang password. Hindi ko naman po talaga gustong agawin ang bahay. Tingnan niyo po. Agad naman akong lumabas para salubungin kayo, di ba? Tumingin sa akin ang pulis. Naiintindihan na namin ang sitwasyon. Ito ay isang alitang sibil. Pwede kaming tumulong sa pag-aayos. Kung hindi kayo magkakasundo, pwede kayong pumunta sa korte. Magsasalita na sana ako. Nang biglang bumulong sa akin si Ligifen. Puno ng pagpapakumbaba at pakiusap ang kanyang boses. Sir, maagang namatay ang tatay ni Wang Defa. Mahirap po para sa isang babaeng tulad ko na palakihin siyang mag-isa. Kakapasok niya lang sa kolehiyo. Ito yung edad na napaka-ma-pride. Lumaki siyang walang pagmamahal ng ama. Kaya hindi maiiwasan na medyo radikal ang ugali niya. Kung malalaman niyang ako, ay isa lang utusan. Siguradong guguho ang mundo niya. Ginawa ko po ito. Para lang gumaan ang loob niya. Tingnan niyo na lang po ang aking serbisyo. Sa mga magulang ninyo sa loob ng 12 taon. Palampasin niyo na po kaming mag-ina ngayon. Nang mabanggit niya ang mga magulang ko, medyo lumambot ang puso ko. 12 taon nang nagtrabaho si Ligifen sa amin. Noong nabubuhay pa ang nanay ko, laging masama ang kanyang kalusugan. Siya ang personal na nag-alaga sa kanya. Naghahain ng tsaa, nagsasali ng tubig. Hindi kailanman nagreklamo. Noong araw na namatay si mama, hinimatay pa nga si Ligifen sa kaiyak. Lumuhod siya sa tabi ng kama habang hawak ang kamay ni mama. At nangakong aalagaan niya ako ng mabuti. Pagkatapos noon, talagang naging masigasig siya. Napanatili niyang malinis at maayos ang bahay. At inalagaan niya rin ako ng husto. Tuwing bagong taon o may okasyon, inaabutan ko siya ng pera. Lagi muna siyang tumatanggi ng matagal bago niya tanggapin. 3 buwan na ang nakalipas. Ang anak niyang si Wang Defa ay nakapasok sa parehong universidad na pinapasukan ko. Si Ligifen ay masaya pero kasabay nito nag-aalala rin. Masaya siya dahil nagsumikap ang anak niya. Nag-aalala naman siya sa napakamahal na tuition na hindi niya kayang bayaran. Naawa ako sa kalagayan niya. Kaya kusa kong inalok na ako na ang sasagot sa lahat ng gastusin ni Wang Defa. Sa loob ng 4 na taon niya sa universidad. Nung mga oras na yon, sobrang emosyonal ni Ligifen at hindi niya mapigilan ang pagpunas ng kanyang mga luha. Hinigpitan niya ng husto ang hawak sa kamay ko. At walang tigil sa pagpapasalamat. Sabi niya, habang buhay niyang tatanawin na utang na loob ang ginawa ko. Pero simula noong nakaraang buwan, parang may mali na. Isang araw pag uwi ko sa bahay, nagulat akong makita si Wang Defa na nakaupo sa sala. Nagtataka pa nga ako. Bigla akong hinila ni Ligifen sa isang tabi. At pabulong na nagpaliwanag. Sir, wala po kasing mapuntahan ang anak ko tuwing weekend. Naisip ko po na matagal ko na siyang hindi nakikita. Kaya pinapunta ko muna siya rito para manatili ng 2 araw. Tumango lang ako, at hindi ko na masyadong pinag-isipan. Tutal, marami namang bakanting kwarto sa bahay. Ang pagbisita niya para magkita sila, ay hindi naman malaking bagay. Pero dahan-dahan, napansin kong may nag-iiba na. Yung sinasabing 2 araw lang na pananatili ay naging isang regular na kaganapan tuwing weekend. Kada Biyernes ng gabi, laging dumarating si Wang Defa sa bahay ko. At Lunes na ng umaga kong umalis. Noong una, si Wang Defa ay mahilig lang magpicture sa bawat sulok ng sala. Para post sa social media at ipagyabang sa mga kaklase niya na nakatira raw siya sa isang mansyon. Naiintindihan ko pa naman yon.
Siyempre, mga kabataan, medyo may kayabangan. Pero ang ipinagtataka ko, sa tuwing titingin sa akin si Wang Defa, laging may halong pandidiri at pagkamuhi. Para bang may utang ako sa kanya, na habang buhay kong babayaran. Ilang beses na, habang nakaupo ako sa sofa at nanonood ng TV, sadya niyang tatakpan ang ilong niya at sisigaw ng malakas. Nakakainis, ang mahal-mahal ng villa na to. Bakit laging may amoy mahirap dito? Akala ko naman may mabaho talaga sa bahay. Kaya sinabihan ko pa si Ligifen na, pahanginan ang buong bahay. Pero lalo lang lumala si Wang Defa. Kung hindi niya isprayan ng disinfectant, ang lugar na inupuan ko, ay sa sofa naman. Maglalatag siya ng mga disposable mat, at pipilitin akong doon umupo. May mga pagkakataon pa nga, nakitang-kita ko mismo ang mukha niyang. Nandidiri habang kinukuha ang mga gamit ko, at itinatapon diretso sa basurahan. Nung kinumpronta ko siya, si Ligifen naman ay palaging nag-i-explain, at nagpapalusot para sa kanya. Sir, pagpasensyahan niyo na po. Natatakot lang po si Defa na baka may madala kayo. Na maruming bagay galing sa labas. Baka daw po makaapekto sa kalusugan nyo. Kaya medyo maselan lang po siya. Hindi ko na yon masyadong inisip. Kasi bukod sa pagpasok sa klase, kailangan ko pang ayusin ang mga gusot sa kumpanya namin. Sobrang abala ako. Kaya wala na akong oras para patulan pa siya. Hanggang kaninang hapon, nang makita ko ang papel na nakadikit sa pinto, doon lang ako tuluyang natauhan. Si Wang Defa, ang tingin talaga sa akin, ay isang palamunin lang pala. Buo na sana ang desisyon kong turuan ng leksyon ang mag-inang iyon. Pero si Ligifen ngayon, walang tigil sa pagmamakaawa sa harap ko. Sir, sumusumpa po ako. Hinding-hindi na po talaga maulit. Kakausapin ko po si Defa ng masinsinan ngayon. Hindi ko na siya papapasukin dito kailanman. Nakikiusap po ako sa inyo. Alang-alang po sa pagsisilbi ko sa mga magulang ninyo. Sa loob ng napakaraming taon, patawarin niyo na po ako ngayon lang. Habang tinitingnan ko ang kanyang pagpapakumbaba, napabuntong hininga na lang ako, sige na nga. Hindi ko na palalakihin ang isyong ito. Pagkaalis ng mga pulis, nakahinga ng maluwag si Ligifen. At walang katapusan ang pasasalamat niya sa akin. Sobrang bait ng naging pakikitungo niya. Mula noon, hindi na nga talaga nagpakita si Wang Defa. Masipag pa rin sa trabaho si Ligifen. At laging malinis ang bahay. Pero ang tanging problema lang, ay may mga gamit na nagsimulang mawala sa bahay. Ngayon isang bote ng red wine ang nawawala. Bukas isang set ng kubyertos. Sa susunod na araw pati mga mamahaling damit na wala na rin. Sa tuwing magtatanong ako, laging may palusot si Ligifen. Sir, pasensya na po talaga. Yung red wine po kasi, hindi ko sinasadyang mabasag habang nagpupunas ako ng mesa. Sir, yung mga kubyertos po matagal na kasing gamit. Nakita kong may lamat na baka masugatan pa kayo. Kaya tinapon ko na po. Sir, yung mga damit niyo po pinadala ko sa dry cleaner. Pero nawala raw po ng shock. Kahit na halatang palusot lang ang mga sinasabi niya. Pero dahil mukha naman siyang sinsero, hindi ko na masyadong inusisa. Akala ko tapos na ang issue. Hanggang sa sumapit ang araw ng mga patay. Pagkatapos kong dalawin ang puntod ng mga magulang ko, binalak kong bumalik sa bahay na tinitirhan nila noon. Yung villa sa labas ng syudad para tingnan. Paboritong lugar yon ng mama at papa ko. Puno ang bakuran ng mga tanim ng mama ko. Mga bulaklak na sobrang niyang iniingatan. Sa loob naman ng bahay, puro mga gamit na galing sa buong mundo. Mga dinala ni papa mula sa iba't ibang lugar. Bago pumanaw si mama, may habilin pa siya sa akin. Dugot pawis daw nila ang bahay na yon. Kaya dapat ko raw itong alagaang mabuti. Sobrang pinapahalagahan ko ang lugar na iyon. Kahit na masakit bumalik dahil sa mga alaala. Regular pa rin akong pumupunta para maglinis. Ako mismo ang nagpupunas sa mga gamit. At nag-aalaga ng mga halaman. Pero nang makita ko ang sitwasyon sa loob, natulala na lang ako. Sa sala ng villa, para ng basurahan. Sa ibabaw ng mesa at sa tabi ng sofa. Puno ng mga basyong bote ng beer kung saan-saan. At mga balat ng prutas at upos ng sigarilyo sa sahig. Yung set na nagkakahalaga ng milyon-milyon, na custom-made na leather sofa, ay napasuan pa ng ilang itim na butas galing sa sigarilyo. Yung pinakamamahal ng yumaong nanay ko, na handmade na Persian carpet, ngayoy puro maruruming bakas ng paa. Yung mga nakasabit sa dingding na, maraming souvenir na inuwi ni Papa galing abroad. Yung iba, hinila pababa, para gawing prop sa picture. Yung iba naman, binasag na lang sa isang sulok. Nang makita ko ang lahat ng ito, nanggigil ako at napakuyom ng mahigpit ang aking kamao. Ako ang laging naglilinis dito. Ni hindi nga ako makalakad ng malaki. Sa takot na may masagi ako kahit konti. Pero ngayon, may mga taong bumaboy sa lugar na ito. Tumingin ako sa paligid. At nakita ko sa sofang nakaharap sa pinto. Doon mismo sa pangunahing upuan. Prenting-prenting nakaupo si Wang Defa. Napapaligiran siya ng mga kaklase namin na naguunahan sa pagsipsip sa kanya. Kuya Fa, grabe naman tong bahay nyo. Simpleng villa lang sa labas ng syudad. Pero parang palasyo ang itsura. No. Sinearch ko pa nga kanina.
Yung mga painting lang sa dingding na parang simple lang. Kahit isa lang doon. Sapat ng pambili ng isang bahay. Naku, Kuya Fa. Sobrang low-key naman ang nanay mo. Sa yaman niyang yan, siguradong top tayo na businesswoman siya. Kuya Fa, pagka-graduate natin. Huwag mo kaming kakalimutan, tulungan mo kaming mga tropa. Ikaw na lang ang pag-asa namin. Naglilingkod na sa'yo ang yaman ng pamilya mo. Lumaki ang ulo ni Wang Defa sa mga papuri. Ang taas ng tingin niya sa sarili. Sabi niya basta't sumama lang daw kami sa kanya. Sagot na niya ang magandang buhay namin. Habang buhay na hindi namin poproblemahin ang pera. Nagningning ang mga mata ng lahat sa narinig. At kay Wang Defa, umulan ng walang tigil na pambobola. Sa sandaling iyon, pasulyap na nakita ni Wang Defa na nakatayo ako sa pinto. Agad na nagdilim ang mukha niya. Hinampas niya ang mesa at tumayo. Lumapit siya sa akin sa ilang hakbang lang. Isang malakas na suntok na walang babala. Ang direktang tumama sa mukha ko. Hayop kang pulubi ka. Ang lakas ng loob mong sundan ako hanggang dito. Medyo natuliro ako sa suntok na iyon. Nagulat din ang mga kaklase naming nandoon. Defa, sino yan? Ito yung sinasabi ko sa inyo. Yung nagangalang Luyuan. Isang tunay na asong palamunin. Nakikitira sa amin sa syudad. Kung ayaw niyang umalis sa mansyon, ayos lang sana. Pero ngayon narinig niyang binigyan ako ng nanay ko. Ng isang bagong villa. Ang kapal ng mukha, sinundan pa talaga ako rito. Hindi ako makapaniwala sa mga narinig ko. Sinong nagsabi sa'yo na ang bahay na to ay binili ng nanay mo para sa'yo? Siyempre, nanay ko mismo ang nagsabi sa akin. Ginagawa mo to dahil nakita mong ang nanay ko ang presidente ng kumpanya. Gusto mong maging palamunin sa bahay para magpapansin. Para makahufot ng pera, di ba? Hindi ka pa nakontento sa paggawa ng paraan para makasama ang nanay ko ng kayong dalawa lang. Ngayon gusto mo pang dumihan ang pribadong villa ko. Sinasabi ko sa'yo, sabi ng nanay ko, pinatira ka sa bahay namin dahil lang naawa kami sa'yo dahil maaga kang naulila. Kaya ka namin pinapakain. Huwag ka nang mangarap dyan. Akala mo kung sino kang senorito. Ganito pala ang mga pinagsasabi ni Ligifen tungkol sa akin. Kaya naman pala si Wang Defa. Ganoon na lang ang pakikitungo sa akin noon. Dahil sa isip niya, si Ligifen ay biglang naging isang zizi na nakatira sa villa. At ako naman ang naging kawawang ulila na inampun niya. Kaya iniisip niya na ako ang umaagaw sa ari-arian ng pamilya niya. At nag-ilusyon pa na agawin ang posisyon niya bilang nag-iisang anak. Sobrang katawa-tawa. Hindi pa tapos magsalita si Wang Defa. Humarap siya sa mga tao at sumigaw ng malakas. Nakakita na ba kayo ng ganito kakapal ang mukha? Ayaw umalis sa bahay namin kahit paalisin na. Nagdikit pa ako ng note para palayasin siya. Naglakas loob pa siyang tumawag ng pulis. At binaliktad pa ang nanay ko. Sinabi niyang inaapi siya ng nanay ko. Natakot ang nanay ko na baka gumawa ng eskandalo ang gagong to. At masira ang reputasyon ng kumpanya. Kaya gumastos siya ng malaki para bumili ng isa pang bahay para doon ako tumira mag-isa. Para lang makaiwas at manahimik. Minsan, hindi ko na talaga alam. Ako na tunay na anak. Madalas na nasa dorm para sa pag-aaral ko. Habang itong palamuning ulila na to, araw-araw kong umasta sa bahay namin parang sa kanya. Sa puntong gusto kong magsuot ng sarili kong damit, o uminom ng masarap na alak, kailangan pang ipadala ng nanay ko ng palihim mula sa syudad, dahil takot siyang makita ng walang hiyang ito. At mag-iskandalo na naman. Ang ganitong klase ng sobrang kapal ng mukha. Ngayon lang ako nakakita sa buong buhay ko. Sa sobrang inis, kumikirot ang sentido ko sa mga naririnig ko. Kaya pala laging may nawawalang gamit sa bahay. Si Ligifen pala, ninanakaw ang mga damit ko. At ang red wine ko, lahat dito niya dinadala. Para lang lustain ang anak niya. Hayop ka, Ligifen. Dahil ginawa mo kong tanga. Huwag mo akong sisisihin kung magbago ang pakikitungo ko sa'yo. Agad kong kinuha ang cellphone ko. At tinawagan ang legal department ng Lu Corporation. Isama niyo ang security team. Pumunta kayo ngayon din sa Jing'an Villa. Hindi pa ako tapos magsalita. Biglang inagaw ni Wang Defy ang cellphone ko. At malakas na inihagi sa sahig. Hindi ka pa ba tapos sa pag-arte mo, probinsyano? Villa pa raw ng mga magulang mo. Pag-aari ko to, binili ng nanay ko para sakin. Yung kaklase niya sa tabi, si Zhao Dabao, nakigatong din. Puno ng pang-aalipusta ang mukha niya. Kaya pala habang lahat tayo nasa dorm, siya laging lumalabas. Akala ko pa naman kung anong malaking business ang inaasikaso niya. Pumupunta lang pala sa bahay ni Defa, para maging linta, kadiri. Nga naman, wala na siyang sariling magulang. Kaya gusto niyang ampunin siya ng nanay ng iba na mayaman. Kung alam lang ng mga magulang niya sa kabilang buhay, baka bumangon pa sila sa galit. May mga tao talagang laging naghahanap ng madaling paraan para umasenso sa pamamagitan ng pagkakapit sa mayayaman. Defa, masyado ka kasing mabait. Kung may magtangkang pagplanuhan ng ganyan ang nanay ko, siguradong babasagin ko ang mukha niya. Hindi ko pinansin ang mga ingay na iyon. Tinitigan ko ng masama si Wang Defa, at binigyan ko siya ng huling paalala. Iminumungkahi kong tawagan mo ngayon din ang nanay mo para linawin
Kung kanino ba talagang apelyido nakapangalan ang bahay na to. Naging masama ang tingin ni Wang Defa. Bigla niya akong kinwelyuhan. Ang lakas ng loob mong banggitin ang nanay ko. Huwag mong isipin na hindi ko alam. Ginagamit mo lang ang pagkakataon para lokohin ang nanay ko na pumunta dito. Tapos magpapaawa ka para makinabang. Habang nagsasalita, bigla niyang tinitigan. Ang nakalabas na pulang sinulid sa lig ko. Nagliwanag ang kanyang mga mata. Mukhang maganda ang pagkakagawa ng jade pendant na ito. Siguradong binola mo rin ang nanay ko para bilhin to para sayo, ano? Humigpit ang pagkakahawak niya. At hinablot ito. Kinabahan ako bigla. Ibalik mo sa akin. Nang makita niya kung gaano kalakas ang reaksyon ko. Naging masama ang tingin ni Wang Defa. Napakahalaga pala nito. Mukhang malaki ang nagastos. Ng nanay ko para dito Sobrang kaba ko kaya pinagpawisan ako. Pinalambot ko ang boses ko. Iniwan yan sa akin ng nanay ko. Walang halaga yan pero sobrang importante niyan sa akin. Pakiusap, ibalik mo na. Itong jade pendant na to, noon. Halos isinakripisyo ng nanay ko ang buhay niya para lang makuha ito para sa akin. Noong bata ako, sobrang sakitin ko. Noong 10 taong gulang ako, na-confine pa ako sa Sinabi na ng doktor na malapit na akong mamatay. Para mailigtas ako ng nanay ko. Nagpunta siya sa isang templo para lumuhod at magmakaawa. Sa ilalim ng 40 digring init, bawat hakbang ay may kasamang pagyuko mula sa paanan hanggang sa tuktok ng bundok. Sugatan ang kanyang mga tuhod. Puro dugo ang kanyang noo. Sa huli, nakuha niya ang anting-anting na ito. Parang isang himala. Hindi nagtagal matapos kong isuot ito. Nakaligtas ako sa bingit ng kamatayan. Pero ang nanay ko, dahil sa ginawa niyang iyon, labis na nanghina. At tuluyang bumagsak ang kanyang katawan. Ito ang alaalang ipinalit ng nanay ko sa kanyang buhay. Sino mang magtangkang hawakan ito, ay parang hinahawakan na rin ang buhay ko. Gustong-gusto mo talagang makuha. Kung ganon, hindi ko hahayaang makuha mo ang gusto mo. Malamig na sabi ni Wang Defa. Sa mismong harapan ko. Buong lakas niyang inihagis ang kwintas sa sahig. Habang tinitingnan ang mga nagkalat na piraso, pakiramdam ko ang puso ko ay parang may bumunot na isang piraso. Sobrang sakit hindi ako makahinga. Ang naipon kong galit ay biglang sumabog. Hayop ka! Isang malakas na suntok ang tumama. Sa gilid ng mukha ni Wang Defa, pulubi kang hinayupak ka naglakas loob kang saktan ako bugbugin niyo siya. Bugbugin niyo hanggang mamatay. Kung sino ang pinakamalakas manakit, bibigyan ng nanay ko ng 1,000,000. Nang marinig ng mga taong ito na may pera, nanlisik ang kanilang mga mata, parang mga baliw na sinugod ako. Naglakas loob kang saktan si Defa. Hindi mo ba tinitingnan kung sino ka lang? Ang nanay niya ang pinakamayaman dito. Nga, isang ulilang palamunin lang naman. Saan ka kumukuha ng lakas ng loob? Siguradong ninakaw mo lang din yung jade na yan. Sinira na kung sinira. Ano nang inaalala mo? Walang hiya. Inagaw mo na nga ang atensyon na nanakit ka pa. Mukhang naghahanap ka ng katapat mo. May gana ka pang banggitin ang nanay mo. Nanganak siya ng isang tulad mong walang utang na loob. Talagang kahiya-hiya. Pinagtulungan nila akong idiin sa sahig. Ang mga kamao at paa nila ay umulan sa akin. Nagangalit ang mga ngipin ko habang tinititigan sila mula sa siwang. Walang sinuman sa inyo ang makakatakas. Lahat kayo ay magbabayad. Para namang nakarinig ng isang katatawanan ang mga tao. Tawa sila ng tawa. Nakakatawa naman. Ang pamilya ni Defa ay kilala sa buong syudad. Malakas sila sa Lu Corporation. Sino ka ba sa akala mo? Para pagbantaan kami. Isang taong wala man lang matirhan. Basurang hampas lupa. Bukod sa pagtahol na parang aso dito. Ano pa ang kaya mong gawin? Si Wang Defa, habang pinaliligiran ng mga tao, bigla niyang hinablot ang buhok ko. Kitang-kita ang kayabangan sa mukha niya. Kabayaran. Wala sa bokabularyo ko ang salitang yan. Tingnan natin kung anong magagawa ng isang pobreng ulila na tulad mo sa akin. Kasasabi pa lang yan. Biglang may umalingaw sa labas ng mansyon. Isang nakabibinging preno ng sasakyan at pagkatapos, isang hilera ng mga mamahaling sasakyan ang sunod-sunod na pumasok. Ang biglaang pagdating ng konvoy ng mga mamahaling sasakyan. Ang dahilan para ang dating maingay na lugar ay biglang tumahimik. Ang grupo ni Wang Defa ay lahat natigilan. Sabay-sabay silang lumingon para tingnan ang pinto. Habang nakatingin ang lahat, sabay-sabay na nagbukas ang mga pinto ng sasakyan. Ilang dosenang lalaking nakasuot ng itim na suit, na matitipuno ang katawan ay mabilis na bumaba. Lahat sila ay seryoso ang mukha, at matatalas ang tingin na parang agila. Dere-derecho silang pumasok sa gate ng mansyon. Ang nangunguna ay isang babaeng nakalong dress. Kulot ang buhok at may suot na salamin na gold rim. Siya ang direktor ng legal department ko, si Qin Shuang. Siya ang, noong nabubuhay pa ang tatay ko, pinakapinagkakatiwalaan ka ng kamay. At siya rin ang tumutulong sa akin ngayon na patatagin. Ang veteranong miyembro na sandigan ng kumpanya. Sa likod niya ay may 20 mahuhusay na empleyado mula sa legal department. At ilang mga profesional na bodyguard. Hawak ng mga taong ito, ang mga briefcase at recording device. Nang makita ang eksenang iyon, lahat ng mga kaklase ko ay natulala. Anong nangyayari?
Bakit biglang sumulpot ang daming tao? Kailangan pa bang itanong yan? Siguradong plinanoto ng nanay ni Feje. Sobrang yaman ng pamilya ni Brother Fe. Alam nilang kasama niya tayo ngayon. Sa isang party sa villa. Kaya paanong hindi sila maghahanda ng bonggang salubong? May punto ka. Mukhang ang mga taong ito ay sadya talagang narito para bigyan ng suporta si Brother Fe. At salubungin tayong mga mahahalagang bisita. Ang grupo ng mga taong ito ay gumawa ng sarili nilang konklusyon. At biglang naging sobrang sabik. Makikita sa kanilang mga mukha ang isang uri ng kayabangan na parang walang kinatatakutan. Lalo pang kumislap ang mga mata ni Wang Defa. Inayos pa niya na parang napaka-importante. Ang kanyang kwelyo. Nag-anyong isang mayamang tagapagmana. At lumapit sa kanila. Tinitingnan niya ng pailalim sina Qin Shuang. Na may mayabang at kampanting itsura, nagtanong siya. Hoy, kayo ba yung pinapunta ng nanay ko para pagsilbihan ako? Hindi man lang pinansin ni Qin Shuang si Wang Defa. Pagkapasok niya, mabilis niyang inilibot ang tingin sa sala. Nang makita niya akong nakahandusay sa sahig, naduguan ang mukha, agad na nagdilim ang kanyang mukha. Nagmamadali siyang lumapit, at yumuko para itayo ako. Boss Lu, ayos ka lang. Hindi man malakas ang boses niya, pero mayroon itong tono ng paggalang na hindi mo basta-basta sasagutin ng walang pag-ingat. Pagkasabi niya noon, yung mga taong kanina pa nag-aabang ng eksena, ay parang natigilan. Natigilan din si Wang Defa ng isang segundo, pero bigla siyang humagalpak ng tawa. Boss Lu, hahaha. Mga tol, narinig niyo ba iyon? Ang babaeng to, tinawag pa. Itong pobreng nakikitira lang na Boss Lu. Itinuro ako ni Wang Defa. Halos hindi na makatayo sa kakatawa. Yung katulad niya na wala man lang sariling matutuluyan. At kailangan pang umasa sa iba. Boss daw ang tawag. Nagsimula na ring magtawanan ng malakas ang mga kaklase niya. Sigurado ba kayong hindi kayo nagkakamali ng kinikilalang amo? Iyan ang alaga ni Feje. Isang palamunin sa bahay niya. Araw-araw ang kapal ng mukha, nakikikain at nakikitira. Halos gusto nang ang mamatay sa bahay ng iba. Nga, isang taong walang kwenta at walang pag-asang umasenso. Paanong magiging boss yan? Mas mabuting imulat nyo ang mga mata nyo. Huwag kayong magpaloko sa kung sino-sinong tao lang dyan. Nang marinig ito, kumunot ang noo ni Qin Shuang. At sa malamig na boses ay sumigaw. Tumahimik, kahit hindi siya sumigaw. Ang boses niya ay parang isang malakas na sampal, na direktang nagpatigil sa lahat ng tawanan sa buong kwarto. Habang nakatitig sa kanya ang lahat, dahan-dahan niyang ipinahayag, ang taong nakatayo sa harap ninyo, ay ang pinakamataas na pinuno ng Lu Corporation. Si Ingek Luyuan. Natahimik ang lahat sa loob ng 1 o 2 segundo. At pagkatapos ay sumabog ang isang mas malakas, at mas nakakabinging tawanan kaysa kanina. Lalong lumalala ang pag-imbento nyo Kung siya ang boss ng Lu Corporation, ano na lang ang nanay ni Feje, isang diyosa. Isang pobreng hindi man lang makabili ng bahay. Maglalakas loob na iugnay ang sarili sa Lu Corporation. Isang dambuhalang kumpanya. Baka naman sa ilang araw niyang paninirahan dito. Nagha-hallucinate na siya, at iniisip na siya na ang may-ari ng bahay. Nakakatawa talaga. Kanina, ang gaganda ng mga suot nyo. Akala ko kung sino ng mga importante. Ngayon, malinaw na. Mga binayaran lang pala niya kayong extra, no? Baka naman iniisip ng luyuan na to na hindi makatingin ng diretso kay Feje. Nagpanik kaya nagbayad para umarkila sa inyo. Para pumunta rito at magpanggap na kung sino. Gusto nyo lang magpasikat dito. Sayang nga lang at lahat tayo ay magkakaklase na alam ang baho ng isa't isa. Yang palabas ninyo, ipanloko nyo na lang. Sa batang 3 taong gulang. Ganito na lang, dodoblehin ko ang bayad. Tawagin nyo rin akong chairman mamaya, para masaya rin ako. Si Wang Defa naman ay may itsura, na nang mamaliit habang nakatingin kay Qin Shuang. At nagsalita ng may pang-aasa. Kung gusto niyong umarte, dapat humanap man lang kayo ng matinong script, pero pinili niyo pang suungin ang kapahamakan. Pumunta pa kayo rito para magpanggap na nanay ko. Hindi man lang ba kayo nagtanong-tanong na ako, si Wang Defa, ang nag-iisang anak ng may-ari ng Lu Corporation na si Li Geifen. Nang marinig yon, kumunot ng todo ang noo ni Qin Shuang. Hindi ba si Li Geifen yung sa bahay ni Eng Lialu? Yung katulong doon. Pagkasabi nito, si Wang Defa ay parang pusang naapakan ang buntot. Katulong, anong pinagsasasabi mo? Paanong magiging utusan ang nanay ko? Siya ang president ng Lu Corporation. Siya ang pinakamayamang babae rito sa atin. Ako si Wang Defa, ang tunay na anak ng pinakamayaman. Lesiu. Sobrang tanga. Pagkatapos magsalita, hindi na niya pinansin ang asong ulol na ito. Humarap siya sa mga bodyguard sa likod niya at nag-utos. Isaran niyo ang buong lugar. Lahat ng mga nasirang gamit. Kunan niyo ng litrato bilang ebidensya at ikulong niyo ang lahat ng tao sa loob. Huwag kayong magpapatakas kahit isa. Naglakas loob kayong galawin si Inelu. Ngayon, dapat mabulok sila sa kulungan. Naiintindihan ko, Director Qin. Sumang-ayon ang grupo ng mga tao sa likod niya. Agad silang lumapit at pinalibutan siya. Anong gusto niyong gawin? Takot na napaatras si Wang Defa.
Habang sumisigaw ng malakas, binabalaan ko kayo. Huwag kayong gagawa ng gulo. Ang nanay ko ay si Lee Giffen. Siya ang big boss ng Lu Corporation. Kung maglalakas loob kayong hawakan ako, tiyak na sisiguraduhin niyang hindi na kayo makakatagal sa industriyang ito. Nataranta rin ang mga kaklase niya, at dali-dali ring sumigaw. Tama, si Fajie ang paboritong anak ni Madam Lee. Kung kinalaban niyo siya, naghahanap kayo ng sarili niyong kamatayan. Si Tita Lee ay mayaman. May daan-daang bilyon. Kayo na mga aktor lang. Huwag kayong abusado. Tama. May oras pa para umalis kayo ngayon. Kapag dumating na si Tita Lee kasama ang mga tauhan niya, hindi niyo alam kung saan kayo pupulutin sa iyak. Fudge, tawagan mo na ang nanay mo para makita niyang dala ang mga bodyguard. Tingnan natin kung magmamatapang pa ang mga manlolokong ito. Doon lang natauhan si Wang Defa. Nagmamadaling kinuha ang cellphone mula sa kanyang bulsa. Nanginginig na tinawagan ang numero ni Lee Giffen. Matagal bago sinagot ang tawag. Halos pasigaw na siya na parang maiiyak. Ma, dalhin mo na ang mga tauhan mo dito sa villa sa labas ng syudad. May nanggugulo dito. Ayaw nila akong paalisin. Gusto pa nila akong dakpin. Bilisan mo, dalhin mo na ang mga tao mo para turuan sila ng leksyon. Mula sa kabilang linya maririnig si Lee Giffen na maihalatang pag-aalala sa boses. Defa, ano ba talaga ang nangyari? Sino ang nanggugulo dyan? Linawin mo ang sinasabi mo. Walang pag-aalin lang ang sumigaw si Wang Defa. Sino pa ba? Yung makapal ang mukha na laging nakikitira at nakikikain sa bahay natin, yung walang kwentang tao. Ewan ko ba sa gagong to, kung anong sumanib at pumunta dito sa villa sa labas ng syudad. Tapos nagbayad pa ng mga extra para magpanggap na mayaman dito. Walang hiyang sinasabi na siya raw si Boss Lu. Sinabi pa niya nakatulong ka lang daw niya. Ma, bilisan mong pumunta dito. Medyo natatakot ako. Pagkatapos marinig ito ng nasa kabilang linya, biglang natahimik. Pero si Wang Defa ay hindi mapakali sa kaba. Ma, nakikinig ka ba? Bakit bigla kang natahimik? Kailan ka ba talaga makakarating? Hirap na lumunok ng laway si Lee Giffen. Nanginginig ang boses niya. Defa, papunta na dyan si Mama ngayon din. Makinig ka, huwag na huwag mo silang lalabanan ng harapan. Hintayin mo ako na ang bahala sa lahat pagdating ko. Sige, hihintayin kita dito. Pagkatapos ibaba ang tawag. Tumingin si Wang Defa at tumitig ng masama. Sa amin ni Qin Shuang. Humanda na kayo. Paparating na ang mama ko. Pagdating niya, tingnan natin kung paano kayo makakalusot, mga manloloko. Kumuha ako ng upuan at naupo ng maayos. Wala akong ganang pansinin siya. Nag-aalalang bumulong si Qin Shuang. Boss Lu, yung sugat sa mukha nyo. Gusto nyo po bang gamutin muna natin? Huwag muna. Hihintayin nating dumating si Lee Giffen bago tayo magtutuos ng lahat. Narinig ito ni Wang Defa. At agad siyang nang asar. Ang galing talagang magpanggap. Sige, ituloy nyo lang ang pag-arte. Pagdating ng nanay ko, tingnan natin kung paano mo pa itutuloy ang palabas mo. Nang makita ng mga kaklase sa tabi, na talagang darating si Lee Giffen para suportahan siya. Lahat sila ay biglang sumigla. Fudge, mamaya pagdating ni Tita Lee. Huwag na huwag kang mag-atubili. Kailangang turuan ng leksyon ang mga walang kwentang to para hindi na makalimot. Nga naman, pati ba naman yung villa na binili ni Tita Lee? Para sa'yo sa labas ng syudad, pinasok pa nila. Nagsama pa ng mga tao dito para magyabang. Talagang nagsasawa na sila sa buhay nila. Pagdating ni Tita Lee, kailangan nilang matikman ang bakal na kamay ng pinuno ng Lu Corporation. At saka, Fudge, kailangan mong ibunyag sa nanay mo ang tunay na masamang ugali ng gagong si Luyuan na yan. Para hindi na naman maging mabait ang nanay mo. At patuloy na alagaan ang walang utang na loob na yan. Tama, pagkatapos ng araw na to, palayasin na si Luyuan. At sa kalsada na siya matulog. Kung hindi dahil sa nanay mo na nagpapakain sa kanya. Tingnan natin. Kung mabubuhay pa siya bukas. Nagangalit ang mga bagang ni Wang Defa. Ang tingin niya ay parang ahas na nakapulupot sa akin. Huwag kayong mag-alala, mga tol. Ngayong araw, kahit lumuhod pa si Luyuan sa sahig at magmakaawa habang umiiyak, hindi ko hahayaan. Si Mama na patirahin pa siya kahit isang araw. Hindi ko lang siya papalayasin. Iutos ko rin kay Mama na pahirapan nang husto ang mga manlolokong ito. Tiyete, pahirapan kami hanggang mamatay. Umaasa ka lang ba kay Lee Giffen? Isang tagasilbilang ng tsaa at tubig, may lakas ba ng loob na gawin yan? Tigilan mo iyang kasinungalingan mo. Hindi alila ang nanay ko. Nakatira siya sa isang villa na nagkakahalaga ng daan-daang milyon araw-araw. Ang ginagamit niya sa kamay ay ang ang prestihiyosong Lu Corporation. Isang taong napakahusay. Paano siya magiging katulong lang tulad ng sinasabi mo? Ngayon, naiintindihan ko na. Siguradong binayaran ni Luyuan yang walang kwentang yan. Kayong mga aktor para siraan ang nanay ko. Ang layunin niya ay paghiwalayin kaming mag-ina. Para maagaw niya ang hindi sa kanya. At agawin ang pwesto ko bilang tunay na anak ng pinakamayamang tao. Para namang nakarinig si Qin Shuang ng isang napakalaking katatawanan. Puno ng awa at pangungutya ang kanyang mga mata. Hahaha, sobrang tanga mo talaga.
Itong villa sa labas ng syudad na kinatatayuan mo, ay ang bahay kung saan tumanda ang mga magulang ni Lu. At yung villa sa syudad na ipinagmamalaki mo na nagkakahalaga ng mahigit 100 milyon, ay pag-aari na binili ni Lu, noong siya ay nasa tamang edad na. Tungkol naman sa Lu Corporation na ipinagmamalaki mo, itinayo iyan ng mga magulang niya. Si Lu ang tunay, at nag-iisang tagapagmana ng yaman na iyan. Ay, hindi pala. Sa totoo lang, kasalukuyan na niyang pinamamahalaan ang buong negosyo ng pamilya. Siya mismo ang kasalukuyang pinakamayamang tao. At tungkol naman dyan sa ligifen niyo, mulat sa pool, binayaran lang siya ni Lu para magbantay ng bahay at magluto, isa lang siyang katulong. Hindi man lang nag-isip si Wang Defa. At agad na nagmura. Tigilan mo ko, kung lahat ng ito ay pag-aari ng gagong iyan. Bakit siya araw-araw na makapal ang mukha, na nakikitira sa bahay ko? Ang takbo ng isip niya, kakaiba talaga. Muntik na akong matawa. Sa pambihirang lohika niya, may problema ka ba sa pandinig? Nasa pangalan ko ang villa sa syudad. Natutulog ako sa sarili kong bahay. Anong sinasabi mong nakikitira? Ang kapal naman ng mukha mo noong mga nakaraang weekend, na humilata lang sa sofa ng bahay ko. Pinayagan lang kita bilang respeto sa nanay mo, na nagsilbi sa akin sa loob ng napakaraming taon. Tinatamad lang talaga akong patulan ka. At kung bakit naman kailangang lasunin ng nanay mo ang isip mo, para isiping isa siyang big boss, kung bakit siya naglakas loob na palihim kang isiksik sa villa ko sa labas ng syudad. Mamaya pagdating niya, ikaw na mismo ang magtanong sa kanya. Tigilan niyo na iyang pagpapanggap niyo para lokohin ako. Huwag niyo akong ituring na tanga. Alam mo kasing ang nanay ko ay malapit nang dumating, kaya natatakot kang mapalaya sa huli. Kaya ka lang naglalakas loob na magpakita, para manira ng husto bago siya dumating. Para lang pag-awayin kaming mag-ina. Ang totoo niyan, inggit ka lang sa maganda kong buhay, na may nanay na pinakamayaman sa lahat. Kaya ka naghanap ng mga kasabwat para sa palabas na to. Para lang subukang ako, ang totoong tagapagmana ay mapatalsik. Tama. Halata namang inggit ka lang kay Fudge dahil mayroon siyang isang mabait at napakayamang nanay. Gumamit ka pa ng maruming paraan para paghiwalayin silang mag-ina. Ganyang klaseng cheap na style. Sa tingin mo ba maluloko mo kami kapag pumarada na ang kotse ni President Lee sa labas? Kayong mga payaso, malalaman niyo kung paano magsisi. Pagkasabi pa lang noon, biglang may narinig na mga nagmamadali at natatarantang yabag sa labas. Ang tingin ng lahat ng tao sa loob ay agad na napunta sa may pintuan. Si Li Gifen, habang hingal ay pumasok sa pinto. Nang iangat niya ang tingin at makita kami ni Qin Shuang, na nakatayo sa loob ng villa. Ang dugo sa kanyang mukha ay biglang nawala at siya ay namutla. Pagkakita sa totoong bida na dumating, ang mga sipsip ni Wang Defa ay agad na nagunahan sa paglapit para magpakitang gilas. President Lee, sa wakas nagpakita ka na rin. Itong si Luyuan na isang hampas lupa naghanap ng isang grupo ng mga ekstra para magpanggap at manakot ng mga tao rito. Nga! Puro kasinungalingan ang sinasabi ng mga taong ito. Pinipilit nilang si Luyuan daw, ang big boss ng Lu Conglomerate. Sinabi pa nilang sa kanya raw itong villa sa labas ng syudad. At ikaw daw ay isa lang matandang katulong na nagsisilbi sa kanya. Nga, nagbanta pa nga sila na ikukulong kami, para hindi na kami makalabas pa. Kanina sa harap ni Kuya Fa. Walang tigil sila sa paninira sa iyo. Ngayon hindi mo dapat palampasin ang mga hinayupak na ito. Tama. Kailangang mamulat ang mga mata ng mga ito, na mga pipitsuging artista na walang alam sa mundo, para makita nila kung paano magalit ang isang tunay na presidente. Natigilan si Li Gifen sa kanyang kinatatayuan. Namumutla ang kanyang mukha, dahan-dahang gumala ang kanyang tingin sa magulong sala, tapos nakita niya ang pasa sa gilid ng labi ko at ang nagulo kong buhok sa huli. Napako ang kanyang mga mata sa sahig. Sa sandaling makita niya ang basag na jade, biglang nanliit ang kanyang mga mata. Pamilyar na pamilyar siya sa jade pendant na iyon. Noong araw na nalagutan ng hininga si Mama, nasa tabi lang siya ng kama. Mismong mga tainga niya ang nakarinig kung paano hinawakan ni Mama ang kamay ko. At ipinakiusap na protektahan ko ang jade na ito gamit ang aking buhay. Alam niya na iyon ang alaalang ipinaglaban ni Mama na maiwan sa akin. Iyon ang bagay na kahit ako ay nanghihinayang na ipahawak sa iba dahil ito ang buhay ko. Pero sa sandaling ito, naging abo ang lahat. Ang mga labi ni Li Gifen ay nagsimulang manginig ng husto. Tila may bumara sa kanyang lalamunan. Matagal bago siya nakapagsalita. Nagmamadaling nagsumbong si Wang Defa, Ma. Sa wakas, dumating ka na rin. Pinagtutulungan ako ng mga taong ito. Ipatawag mo na ang mga bodyguard para hulihin silang lahat. Bigla niya kaming tinuro ni Qin Shuang. Halos magitngit ang kanyang mga ngipin sa galit. Lalo na iyang dalawang gagong iyan. Iginigit nilang isa ka lang daw katulong. At ang lakas pa ng loob sabihin na ang villa sa syudad at ang Lu Corporation ay pag-aari lahat ng gagong si Luyuan. Maging itong bahay na tinatayuan natin ay sa kanya rin daw. Sabihin mo sa kanila ngayon
na lahat ng ito ay pag-aari mo. Di ba? Di ba? Si Li Gifen ay nanatiling nakatayo. Napansin ni Wang Defa na may mali. Hinawakan niya ito sa braso. Ma, anong problema? Bakit hindi ka nagsasalita? Sa sumunod na segundo, ang mga mata ni Li Gifen na nakatingin sa akin ay puno ng takot at pagmamakaawa. Pagkatapos ay kumawala siya sa pagkakahawak ni Wang Defa at mabilis na lumapit sa akin. Katulad ng dati, nagsalita siya sa boses na ako lang ang nakakarinig. Young Master, nakikiusap po ako. Tulungan ninyo ako. Sumandal ako sa upuan at malamig siyang tiningnan. Hindi ko siya pinansin kaya nagpatuloy siya sa pagmamakaawa. Tulungan niyo po akong panindigan ang kasinungalingang ito. Sa harap ni Defa, magpanggap po kayo na ako ang may-ari ng bahay na ito. Sabihin niyo na ang bahay at kumpanya ng pamilya niyo ay akin. At kayo po ay nakikitira lang. Ang kaawa-awa sa pamilya namin. Ito na lang po ang huling beses. Nakikiusap po ako sa inyo. Alam niyo naman po, maagang namatay ang tatay ni Defa. Mag-isa ko siyang pinalaki. Hindi po talaga naging madali. Mula pagkabata, mataas na ang pride niya. Kung malalaman niyang isa lang akong katulong, siguradong guguho ang mundo niya. Sir, alang-alang po sa pag-aalaga ko sa inyo. At sa mga magulang niyo sa loob ng maraming taon. Tulungan niyo na po ako kahit ngayon lang. Ito na po ang huling beses. Ipinapangako ko po sa inyo. Pagkatapos nito, magtatrabaho na ako ng maayos. At hindi ko nahahayaang guluhin kanya. Ano nang gusto niyong ipagawa sa akin? Bawat salitang sinabi niya, ay parang isang malaking katatawanan sa akin. Li Gifen, saan ka kumukuha ng kapal ng mukha? Para hilingin sa akin yan. Bahagyang nataranta si Li Gifen. At bigla siyang napalingon kay Wang Defa. Pagkatapos ay dali-dali niyang ibinaba ang kanyang boses. Sir, pakihinaan po ang boses niyo. Hindi ko siya pinansin, at nagpatuloy sa pagsasalita. Alang-alang sa mga magulang ko. Hinayaan kitang manatili at magtrabaho sa bahay ko. Tinaasan ko pa ang sweldo mo. At sinagot ko pa ang tuition ng anak mo sa kolehiyo. Naging napakabait ko sa inyong mag-ina. Paulit-ulit ko kayong pinagpasensyahan. Pero ikaw, hindi mo lang pinayagan ang anak mo na tumira sa bahay ko. Hinayaan mo pa siyang magyabang sa harap ko. At hinayaan mo pa siyang magdikit ng papel sa pinto ko na may insulto sa akin. At ngayon, hinayaan mo siyang magdala ng ibang tao dito. Sa villa ng mga magulang ko para gumawa ng gulo. Sa tingin mo ba, pagkatapos niyong gawin ang lahat ng mga kasamaang iyon, at anong karapatan mong hilingin sa aking tulungan ka? Sa noo ni Li Gifen, nagsimulang mamuo ang malamig na pawis. Hindi niya mapigilang manginig ang boses. Sir, ako, hindi ko po sinasadya. Gusto mo lang ano. Sabihin lang kay Wang Defa na ikaw ang boss ng kumpanya. Dalhin lang siya para tumira sa bahay ko. At lokohin siyang bahay mo iyon. Magnakaw lang sa bahay ko. At kunin ang mga gamit para ipagamit sa kanya. At pagkatapos ay patirahin siya sa mansyon ng mga magulang ko. At basta-basta na lang sirain ang mga gamit dito. Li Gifen, alam mo ba kung anong tawag sa ginagawa mo? Pagnanakaw at panloloko ang tawag dyan. Tuluyang nataranta si Li Gifen. Nanlambot ang kanyang mga tuhod. Muntik na siyang mapaluhod. Sir, alam ko na po talagang nagkamali ako. Gusto ko lang po talaga na siya ay magkaroon ng magandang buhay. Ako, Lesiu, gusto mong magkaroon siya ng magandang buhay. Kaya kinuha mo ang mga gamit ko para ipagyabang. Naisip mo ba na sa ginagawa mo, anong pinsala ang idinulot mo sa akin? Sinaktan nila ako at binasag pa nila ang pamanang iniwan sa akin ni Mama. Li Gifen, ngayong umabot na sa ganito ang lahat. Sa tingin mo, bakit pa kita tutulungan? Sir, ay kaya kong magbayad. Lesiu, bayaran mo ang jade pendant na iyon ay pamana sa akin ng nanay ko. Buhay niya ang naging kapalit para makuha iyon. Ano ang ipambabayad mo? Hindi na tuluyang nakapagsalita si Li Gifen. Sa sandaling iyon, hindi na nakapagpigil si Wang Defa. Mabilis siyang lumapit at humarang sa harap ni Li Gifen. Tinitigan niya ako ng masama at nagtanong, ano nang pinagbubulungan ninyong dalawa? Ma, itong gagong to nagpapaawa na naman ba? Nagmamakaawa na naman bang palampasin mo siya? Napabuka ang bibig ni Li Gifen. Akmang may sasabihin. Ngunit bigla niya itong pinigilan. Sa wakas ay may napansing kakaiba si Wang Defa. Lalong kumunot ang kanyang noo. Ma, bakit hindi ka nagsasalita? Ano ba talaga ang sinabi niya sa'yo? Sinisiraan ka ba niya? O tinatakot ka na naman? Huwag kang matakot sa kanya. Sabihin mo lang kung ano man iyon. Kung maglakas loob siyang takutin ka, tatawag tayo ng pulis ngayon din. Hindi ako makapaniwala. Isang palamunin lang akala mo kung sino nang maghahari-harian dito. Sa wakas ay nag-angat ng ulo si Li Gifen. Tiningnan niya si Wang Defa. Saka tumingin sa akin. Matagalan nanginig ang kanyang mga labi. At sa huli isang pangusap lang ang kanyang nasabi. Defa, tumigil ka na. Bakit hindi ako pwedeng magsalita? Huwag mong sabihing natakot ka talaga. Sa gagong to. Tumigil ka na, sabi. Hindi mo naiintindihan ang sitwasyon.
Ano nang hindi ko naiintindihan? Huwag mong sabihing totoo nga. Ang sinasabi ng hinayupak na to. Nakatulong ka lang niya. Pagkasabi nyon, maging si Wang Defa, ay hindi napigilang matawa. Isang napakalaking kalokohan, na tanging isang taong nakikitira lang ang kayang sabihin. Ma, i-booking mo na sila sa harap nila. Sabihin mo ng malakas sa lahat, kung kanino ba talaga itong mga villa at kumpanya. Bilang pag-aari, tumingin din ang mga kaklase kay Li Gifen, at nagsimulang umudyok, nga, Tita Li, sabihin niyo na po ang pagkatao niyo, para maipagtanggol si Brother Fe. Kasabay nito, ipaalam niyo sa kanila, kung saan sila dapat lulugar. Tama, isang pobreng may dalang grupo ng mga artista. Ang nangangahas na magpanggap sa teritoryo niyo. Turuan niyo na po sila ng leksyon. Sa kabila ng pang-udyok ng lahat, hindi pa rin kumikibo si Li Gifen. Nagtatakang tinulak siya ni Wang Defa. Ma, magsalita ka naman. Nakayuko si Li Gifen, at napakahina ng kanyang boses. Totoo ang lahat ng sinasabi nila. Agad na tumahimik ang buong sala. Ang ngiti sa mukha ni Wang Defa ay tuluyang nagyelo. Tinitigan niya si Li Gifen, na may tinging hindi makapaniwala. Ano nang sinabi mo? Hindi magawang tignan ni Li Gifen ang kanyang mga mata, at lalo pang humina ang kanyang boses. Totoo lahat ng sinabi ng Young Master. Siya ang presidente ng Lu Conglomerate. Ang bahay sa city center ay sa kanya. At itong villa sa labas ng syudad ay sa kanya rin. Katulong niya lang ako. Bawat salitang binitawan ni Li Gifen ay parang isang martilyo na dumudurog sa puso ni Wang Defa. Kitang-kita ang pamumutla ng kanyang mukha. Nanginginig ang boses niya. Anong sabi mo? Ma, tumingin ka sa akin. Ulitin mo nga. Sa wakas ay tumingala si Li Gifen. Puno ng luha ang mukha habang nagsasalita. Defa, patawarin mo ako. Hindi ko sinasadyang lokohin ka. Sobrang nag-aalala lang ako sa'yo. Natatakot ako na kapag nalaman mong isa lang akong katulong, mapapahiya ka sa harap ng mga kaklase mo. Kaya ako, huwag ka nang magsalita. Ibig sabihin, matagal mo na akong sinusungalingan. Sinabi mo sa akin na ikaw ang big boss ng Lu Corporation. Sabi mo nakatira ka sa isang malaking villa. Sabi mo isa kang bilyonaryo na nagkakahalaga ng 10 bilyon. Lahat yon kasinungalingan. Isa ka lang talagang katulong. Isang utusan na walang-wala. Nakayuko si Li Gifen. Napakahina ng kanyang boses. Defa, patawad. Anong silbi ng patawad mo? Alam mo ba, kung paano ako magyabang sa mga kaklase ko? Sinasabi ko na ang nanay ko ang pinakamayaman. Isang taong mayaman. Isang napakatagumpay na tao. Tapos ngayon, sasabihin mo sa akin na isa ka lang katulong na nagsisilbi sa iba. Paano na ako ngayon? Haharap sa mga kaklase ko. Paano pa ako makikiharap sa kanila? Pagkasabi niyon, mahigpit na hinawakan ni Wang Defa ang mga balikat ni Li Gifen. Paulit-ulit siyang tinanong kung bakit siya nagsinungaling. Kung bakit wala siyang kwenta. Sinira nito ang buong buhay niya. Natulala ang lahat ng kaklase sa paligid. Hindi sila makapaniwala sa kanilang nakikita. Halatang-halata ang pagkagimbal sa mga mukha nila. Tigil, sabi ko, kahit hindi malakas ang boses ko. Biglang natahimik ang lahat sa loob ng kwarto. Si Wang Defa at si Li Gifen sabay na napalingon sa akin. Kung paano ninyo gustong mag-away. Marami kayong oras para dyan mamaya. Pero ngayon, may ilang bagay na kailangan nating pagtuusan ng harapan. Lumapit ako kay Li Gifen at tinitigan siya. Una, ginamit mo ng walang pahintulot ko. At ipinahira mo sa iba ang villa ko sa labas ng syudad. Dahil dyan, maraming bagay sa loob. Mga muebles at gamit ang nasira. Ito ay ilegal na paggamit ng pag-aari ng iba. Pangalawa, lihim mong kinuha mula sa aking mga mamahaling gamit sa villa sa syudad. Kasama na ang koleksyon ko ng red wine, mga damit at relo. Pati na rin ang mga pang-araw-araw na gamit. Pagnanakaw na ang tawag dyan. Pangatlo, itinago mo ang tunay mong pagkatao. Ginamit mo ang ari-arian ko bilang pain para lokohin ang anak mo. At hinayaan mo pa siyang saktan ako. May pananagutan ka rin sa bagay na ito. Sa bawat isang paratang na sinasabi ko, lalong namumutla ang mukha ni Li Gifen. Pang-apat, itinuro ko ang basag na jade pendant sa sahig. Pamana pa yan sa akin ng nanay ko. At ngayon, sinira ng anak mo. Biglang nanghina ang mga tuhod ni Li Gifen. At diretsyong napaluhod sa sahig. Master Lu, hindi ko po talaga sinasadya. Nakikiusap po ako, kaawaan niyo na ako at patawarin sa pagkakataong ito. Sumusumpa po ako. Hindi ko na po ulitin. Nakatayo lang sa gilid si Wang Defa. Habang tinitingnan ko ang inang nakaluhod at nagmamakaawa. May galit, pagkadismaya at kahihiyan sa mukha ko. At isang hiya na hindi ko masabi. Ang mga estudyante naman ay mas lalo pang natakot. Nagsiksikan silang lahat sa isang sulok. Yung mga mayayabang kanina na gustong manakit sakin. Ngayon, hindi man lang makatingin ng diretsyo sa akin. Inabutan ako ni Qin Shuang ng isang folder. Boss Lu, ito po ang mga litrato at video. Nakuha kanina sa lugar ng pangyayari. Lahat ng mga nasirang gamit
ay nakuhanan na ng litrato bilang ebidensya. Pati na rin po ang mga sugat ninyo. Ay naitala na rin lahat. Kinuha ko ang folder. Tinignan ko lang ang ilang pahina. At tumango. Pagkatapos, tinignan ko si Ligifen. Tumayo ka muna. Biglang nag-angat ng tingin si Ligifen. Sir Lu, papatawarin niyo na po ba ako? Tinitigan ko siya, at sinabi ng mahinahon. Patawarin. Ano bang iniisip mo? Pinapatayo lang kita para makapag-usap tayo. Kung paano ayusin ito. Trabaho na iyan ng mga pulis. Ang mukha ni Ligifen ay biglang nagdilim. Nanghina siya at napalumpasay sa sahig, na parang basang trapo. Tinitingnan ni Wang Defa ang nangyayari. Naintindihan niya na sa wakas kung gaano kalaki ang gulo. Kumunot ang noo niya at lumapit sa akin. Halatang nanginginig ang boses niya. Ah, Kuya Yuan. Yung nangyari ngayon, isa lang tong di pagkakaunawaan. Hindi ko po talaga alam na itong villa dito ay sayo pala. Ang akala ko kasi. Anong akala mo? Na nakikitira lang ako dito. Kaya pwede mo na lang saktan ang kahit sino. Akala mo ba pwede mo na lang sirain ang gamit ng iba? Tumawag na ako ng pulis. Paparating na sila. Pananagutan mo ang pananakit mo. At ang pagsira sa mga gamit ng iba. Hinding-hindi ko ito palalampasin. Agad na namutla ang mukha ni Wang Defa. Lumingon siya kay Ligifen. At sumigaw na parang naiiyak. Nay, magsalita ka naman. Hindi ba't sabi mo po protektahan mo ako? Na hinding-hindi ako maghihirap habang buhay. Bakit hindi ka makapagsalita ngayon? Napalumpasay na lang sa sahig si Ligifen. Puno ng pait ang kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, narinig sa labas ang sirena ng pulis. Pagkalipas ng isang oras, dala ko ang aking medical certificate at iba pang mga dokumento pagdating ko sa istasyon ng pulis. Sa loob ng istasyon, yung mga kaklase kong mayayabang at mapang-api noon. Ngayon ay para silang mga basang sisiw. Ang dahilan kung bakit noon ay todo sip-sip sila kay Wang Defa ay dahil akala nila si Ligifen ang may-ari ng Lu Corporation. Itinuring nila si Wang Defa bilang tagapagmana ng korporasyon. Kaya todo ang kanilang pagpuri at pagsamba sa kanya. Pero ngayon, lumabas na ang katotohanan. Ang akala nilang mayamang tagapagmana ay anak lang pala ng isang katulong. Samantalang ako na kanilang tinapakan at inalipusta. Ang tunay na hindi nila kayang banggain. Dahil sa sitwasyon, pakiramdam nila ay parang may nakabara sa kanilang lalamunan. Ngayon, lahat sila ay nakatitig kay Wang Defa. Ang mga tingin nila ay parang gusto siyang balatan ng buhay. Si Wang Defa sa mga oras na ito ay parang nawala sa sarili. Dumanas ang buong pagkatao niya ng pinakamatinding dagok sa buong buhay niya. Hindi lang dahil kailangan niyang nahaharap sa napakalaking bayarin. At ang mas malala pa, kanina pa niya bukang bibig ang salitang palamuning aso para mang insulto. Pero sa huli, siya pala mismo ang makapal ang mukha na palamunin. Isang katotohanang hindi niya kayang harapin. Kinuha ng pulis ang mga ebidensyang ibinigay ko at isa-isang sinuri. Sa huli, nakalkula nila ang lahat ng gastusin. Ang grupo pa lang ni Wang Defa sa mga nainom nilang red wine sa villa ay nagkakahalaga na ng mahigit 10 milyon. Idagdag pa ang mga nasirang sofa at Persian carpet. Ang kabuang pinsala ay umabot ng 20 milyon. Nang marinig ang halagang iyon, namutla sa takot ang lahat. 20 milyon para sa mga estudyanteng naririto ay isang napakalaking halaga na imposibleng mabayaran. Wala silang pambayad, kaya nagsimula na lang silang magbalahura. At mayabang pa, na sinabi sa akin, ilang bote lang naman ng alak mo ang nainom namin. At nadumihan ang sofa at carpet mo, di ba? Ang yaman-yaman mo na. Bakit mo pa pinoproblema sa amin ang kakarampot na halagang to? Nga, hindi lang ito pagkakaunawaan. Pwede naman nating pag-usapan na lang ito, di ba? Hindi mo na kami kailangang gipitin ng ganito. Tama. Tingnan mo nga ang sarili mo, buhay na buhay ka pa. Hindi naman ganun kalala ang mga sugat mo. Kaya wag ka nang masyadong makwenta. Parang normal lang sa kanila ang lahat ng sinabi nila. Sa paningin nila, dahil mayaman naman ako. Basta't walang namatay sa bugbog. Ako na dapat ang maging tanga na sasalo sa lahat. Kani-kanina lang, umiinom kayo at naninira ng gamit model. Noong nanakit ka ng tao, hindi ba ang yabang mo? Tapos ngayon lalapit ka para sabihing huwag na akong magreklamo. Anong klaseng kalokohan yan? Ano, may tapang kang gumawa ng gulo. Pero wala kang kakayahang magbayad. Nang makita nilang wala akong balak umurong, tuluyan na silang nagpanik. Hindi na sila naglakas loob na kontrahin ako. Agad nilang ibinaling ang sisi. Kay Wang Defa, kasalanan mo itong lahat. Hindi mo nga alam ang sitwasyon. Kung ano-ano nang pinagsasabi mo. Ikaw pala itong nakikitira lang. Ang kapal pa ng mukha mong laitin ang iba. Idinamay mo pa kaming lahat. Nga, kasalanan mo lahat. Inilagay mo kami sa ganito kalaking gulo. Ang perang ito, dapat ikaw mismo ang magbayad. Wala kaming kinalaman dyan. Tama. Kung hindi mo lang kami inaya sa isang party sa villa sa labas ng bayan, paano kami mapapasok sa ganitong sitwasyon? Itong 20 milyong utang na ito,
Ikaw lang mag-isa ang magbabayad. Huwag kang umasa na tutulungan ka namin kahit isang kusing. Sa harap ng mga paninisi ng mga taong ito, nagalit ng husto si Wang Defa. Walang galang siyang sumagot pabalik. Kayong mga walang utang na loob. May lakas pa kayo ng loob na sisihin ako. Kung hindi dahil gusto niyong sumipsip, at panay ang sulsul niyo sa tabi, gagawin ko ba ang ganitong bagay? Noong inaakala niyo pa na ako, ang anak ng pinakamayamang tao, kung ano-anong paraan ang ginawa niyo para magpalakas sa akin. Halos lumuhod na kayo para dilaan ang sapatos ko. Ngayong may problema na, isa-isa kayong nagbago at hindi na ako kilala. Sa ganyang pag-ugali ninyo, walang sinuman ang makakataka sa responsibilidad ngayon. Kung kailangang magbayad, lahat tayo ay magbabayad ng sabay-sabay. Agad na nakipagsigawan si Wang Defa sa grupo ng mga estudyanteng ito. Kung hindi lang mabilis na umawat ang mga pulis, muntik na silang magsuntukan sa loob mismo ng istasyon. Pagkatapos ng sigawan, nagsimula na namang magdahilan ang grupong ito para makalusot. Lahat sila ay nagsasabing kaunti lang ang ininom nila, at yung iba ang uminom ng marami, at itinanggi pa nilang nanakit sila. Pero sa harap ng matibay na ebidensya mula sa kiki, tuluyan na silang nanahimik, wala man lang masabi kahit isang salita. Bawat isa sa kanila ay kailangang sumunod, batay sa mga nakunan sa video, at pagbayaran ang kani-kanilang responsibilidad. At para naman kay Wang Defa, sa buong kaguluhang iyon, siya ang pinakamaingay, at pinakamalakas mambasag, kaya ang bayarin na nakaatang sa kanya, ay natural na siyang pinakamalaki sa lahat. Sa harap ng napakalaking halaga na hindi niya kayang bayaran, walang-wala nang magawa si Wang Defa, kaya lumingon na lang siya kay Li Gifen. Ma, nagsimula ang lahat ng ito, dahil sa pagsisinungaling mo sa akin. Kailangan mong gawa ng paraan, para mabayaran ang perang ito. Nag-alinlangan si Li Gifen, at sa huli ay tumingin sa akin, at nagmakaawa. Young Master Lu, hindi naman po siguro natin kailangang dalhin sa sukdulan ang lahat. Nakikiusap po ako sa inyo, alang-alang sa pag-aalaga ko sa inyo, at sa pamilya niyo sa loob ng maraming taon. Pagbigyan niyo na po ako. Huwag niyo na pong ituloy ito. Malamig ko siyang tiningnan. Pagbigyan ka. Li Gifen, inalagaan mo ang pamilya namin ng ganito katagal. Matagal ka na naming binabayaran ng sahod na mas mataas, ng ilang beses kumpara sa iba. Sa tingin mo ba, sa lagay mong iyan, may mukha ka pa bang maiharap sa akin? Simula ngayong araw, tanggal ka na sa trabaho at isa pa. Imbes na magmakaawa ka rito para sa anak mo, mas mabuting pag-isipan mo kung paano mo ipapaliwanag sa mga pulis ang sarili mong mga problema mamaya. Pagkasabi ko noon, lumabas ako ng presinto ng hindi lumilingon. At ganoon nga, nagsimula na silang mangutang kung saan-saan para makapagbayad. Ang ibang mga estudyante napilitan na lang lumapit sa kani-kanilang pamilya. Binugbog muna sila ng mga magulang nila, bago pa man nila halos naipon ang pambayad. Para naman sa mga talagang hindi makapagbayad, wala silang nagawa kundi pumasok na lang sa kulungan para magbago. Dahil sa kanilang kasakiman at kayabangan, nagbayad sila ng napakalaking halaga. Si Li Gifen dahil sa pagnanakaw, sadyang pagsira ng ari-arian at trespassing, ay nahatulan ng 3 taon. Si Wang Defa naman dahil sa pananakit at sadyang pagsira ng ari-arian ay nahatulan ng 2 taon. Pagkatapos na nangyaring ito, lubos kong naintindihan na sa mundong ito, hindi porket umatras ka ng isang hakbang, ay aatras din ang iba para sa'yo. May mga tao na habang mas pinagbibigyan mo sila, mas lalo silang umaabuso. Habang mas nagiging mabait ka, mas lalo silang maglalakas loob na tapakan ka at magyabang sa'yo. Ang kabaitan ng isang tao ay dapat may kasamang talim. Kung hindi, ituturing ka lang nilang madaling apihin.